Kinuyog na naman po ng mga DDS etong si Mr. Arnold Clavio dahil nga sa kanyang statement. Una na po itong binitawan itong statement na ito ni former Senator Antonio Trillanes na totoo na maaaring mas magulantang ang taong bayan sa makikita nila sa mga ebidensya na ipipresenta ni former Senator Antonio Trillanes. Ang balita natin, diyan sa parte ng Mindanao, marami na po ang bumabaliktad dahil nakikita na nila ang tunay na ugali na itong mga Duterte, lalo na po si Sara Duterte. Natural lamang na naandyan pa rin yung mga DDS dahil yung mga yan po ay baliktad na ang kaisipan. Ang kahanga-hanga sa kanila ay yung mga mamamatay tao, kriminal, magnanakaw, at puro kasinungalingan. Diyan po sila, o riyan po ang kanilang hinahangaan. So napakahirap na talagang ibalik sa normal na kaisipan etong mga DDS. Yan ang totoo. Nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga daw ng nasangkot sa ghost flood control projects. Pero ang pinakamatindi daw, lalong magugulat ang mga kababayan natin, pati ang kanilang mga taga-suporta netong si Sara Duterte, yung ilan dyan siguradong magugulat din kung paano nagkamal ng napakalaking halaga etong si Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Napakalaking halaga na di hamak na mas malaki doon sa ghost flood control scam, kung ano man yung halaga nun. At tila ayaw pasilip nga na itong kampo ni Sara Duterte. Kaya sila ay takot na takot ngayon sa posibleng mangyari nga na masilip ang kanilang mga bank records. Bakit nga ba etong si Igan, etong si Arnold Clavio ay tinitira na naman ng mga diehard kasi nga nabanggit niya rin etong statement na ito. At ang sinasabi niya, trabaho niya ito bilang isang journalist. At ako'y naniniwala dyan. Dahil kung ikaw ay journalist, hindi dapat selective yung pagiging hard-hitting journalist mo. Katulad ng ginawa kamakailan ni Ms. Karen Davila, kaduda-duda.